DYFM-FM. Inilathala ng Wikipedia. Ang DYFM ay isang istasyon ng radyo na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Nation Broadcasting Corporation, isang kapatid na kumpanya ng TV5 Network Inc. Ito ay nagsisilbing repeater station ng True FM sa Maynila. Ang transmitter ng istasyon ay matatagpuan sa tuktok ng Mount Busay, Barangay Babag 1, Cebu City. Ito ay itinuturing na unang istasyon ng Stereo FM sa Cebu City. Kasaysayan. 1975 hanggang 1998, Ginang. Ang DYNC ang unang istasyon ng FM sa Cebu na itinatag noong ika-1 ng Pebrero taong 1975 bilang Mrs. 101.9. Mayroon itong kontemporaryong format para sa mga nasa hustong gulang, na kilala sa pagtugtog ng mga pinakahinihiling na kanta bawat oras. Noon, ito ay matatagpuan sa Vacation Hotel Cebu sa Juana Osmeña Ext. At kalaunan ay inilipat sa Crizia Building, sa Gor Ordo Avenue. 1998 hanggang 2008, Charlie. Noong ika-1 ng Setyembre taong 1978, matapos makuha ang NBC ng PLDT Beneficial Trust Funds Broadcasting Division na MediaQuest Holdings, Inc. mula sa konsorsyum ng pamilyang Yabut at noon ay House Speaker na si Manny Villar, ang istasyon ay binago ang format bilang Charlie at Rhythms 101.9 na may top 40 format. Noong ika-1 ng Agosto taong 2005, ang Rhythms tag ay tinanggal at naging 101.9 Charlie, na may slogan na, Get Your Groove On. Kasabay nito, binago ang format nito sa isang smooth AC station. Gayunpaman, noong 2008, ang kakulangan ng mga advertiser at mga problema sa pananalapi ay humantong sa pagsasara ng operasyon ng 101.9 Charlie sa Cebu pagkatapos ng 33 taon ng pagsasahimpapawid. 2009 hanggang 2011, Wave FM. Noong ika-27 ng Setyembre taong 2009, bumalik sa ere ang DYNC, sa pagkakataong ito bilang DYFM. Noong ika-1 ng Oktubre, kinuha ng Audio Wave Media na nakabase sa Makati ang operasyon ng istasyon, kasama ang mga istasyon ng NBC sa Visayas at Mindanao, at muling inilunsad ito bilang 101.9 Wave FM. Mayroon itong top 40 na format na may slogan na, Philippines Hit Music Station. Noong panahong iyon, lumipat ang mga studio nito mula sa Crizia Building sa Gor Ordo Avenue patungo sa transmitter site nito sa Antuanga Road, Quiot Pardo. Ang radio station ay pinrogram ni Kaloy Hinulan. Natigil ito sa ere sa pangalawang pagkakataon noong kalagitnaan ng 2011. 2011 hanggang 2024, Radyo 5. Noong ika-1 ng Disyembre taong 2011, 7 buwan matapos muling ilunsad ang TV5 Cebu, kinuha ng ABC Development Corporation ang operasyon ng istasyon at muling inilunsad ito bilang Radyo 5101.9 News FM, ang una at tanging nagmulang istasyon ng balita, talk radio sa FM band na naghahatid ng balita at impormasyon. Lumipat ang istasyon sa kasalukuyan nitong tahanan sa TV5 Complex sa Kalunasan, habang ang transmitter nito ay lumipat sa Busay Hills at in-upgrade ang kuryente nito sa isang bagong pinahusay na 10,000 watt na stereo. Nagsimula itong magpalabas ng simulcast sa DWFM 92.3 Manila simula noon. Noong ika-12 ng Nobyembre taong 2012, inilunsad ng istasyon ang lokal na programa nito. Sinimulan nito ang pangunahing pagsasahimpapawid nito noong 5:30 AM PHT kasama ang unang lokal na programa sa radyo na pinamagatang Frank Kahayta, na pinangunahan ni Attorney Frank Mal Ilong Jr. Matapos ang kanyang pagbibitiw noong Mayo taong 2014 dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan, ang palabas ay pinalitan ng Rated JP kasama si JP Lauquatsira bilang host. Noong Setyembre taong 2016, kasunod ng pagkansela ng Aksyon Bisaya, itinigil ng Radyo 5 Cebu ang lokal na programa nito bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid. Bilang resulta, ito ay ibinalik sa isang relay station ng DWFM. Noong 2017, ang REH Herbal Trading and Manufacturing, na pagmamay-ari ni Carey Herrera at distributor ng King's Herbal, ang pumalit sa istasyon sa umaga ng mga karaniwang araw sa ilalim ng isang kasunduan sa block time.
Noong ika-16 ng Disyembre taong 2021, pansamantalang tumigil sa pag-ere ang Radyo 5 Cebu dahil sa bagyong Rai. Pagkalipas ng 4 na araw, bumalik ito sa ere. Noong Abril taong 2024, pinalitan nito ang sub-brand nito sa True FM at pinagtibay ang slogan na, "Dito tayo sa totoo," and its Cebuano slogan, "Diri kita sa totoo." 2024 na kasalukuyan, True FM. Noong ika-4 ng Nobyembre taong 2024, inalis ng istasyon ang branding na Radyo 5 bilang bahagi ng bagong tatag na True Network. Ito ay naging isang semi-satellite station ng DWLA 105.9, na siya namang pumalit sa DWFM 92.3. Isa ito sa dalawang istasyon ng radyo na pagmamay-ari ng kapatid na kumpanya ng TV5 na Nation Broadcasting Corporation sa kabila ng kasunduan nito sa lease-to-own sa Philippine Collective Media Corporation tungkol sa karamihan ng mga istasyon ng radyo na pagmamay-ari ng NBC, kung saan ang isa pa ay nakabase sa Cagayan de Oro. Noong Mayo taong 2025, matapos mag-expire ang block time ng REH sa istasyon, ito ay naging isang full-time repeater.